nagbago sa presyo. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Last year, nung unang na-release to mga ka-riders, marami talaga ang dumaing sa kanyang presyo. Kung maalala nyo, May 2024 yun eh. Ang presyo niya ay nasa 94,000. So ngayon pong June 7, 2025, i-update po muna natin yung kanyang presyo. Kasi kanina nga po, nagulat ako sa kanyang updated na presyo. Kita nyo mga ka-riders, 82,500 na lang po ang kanyang spot cash. Dito po ito ha, sa Premio, Santa Cruz, Laguna. And then, 7,900 po ang kanyang down payment. Sa isang taon po, 7,980. Sa 2 taon naman po, 4,700. At sa 36 months naman po ay 3,630 monthly ang kanyang hulog. So ayan, ganun pa rin naman yung kanyang mga freebies. Meron pa rin po siyang 200 monthly rebate. At saka yung 3 years LTO registration package, TPL insurance, jersey, saka helmet. Pero syempre, comment down below lang po dun sa mga nasasaktuhan na o natataasan pa rin ang presyo. Although malaki nga po ang binaba ng kanyang presyo, pero sa kanya pong looks, ganun pa rin naman po, wala namang nabago sa kanyang specs at saka forma. Alam niyo mga riders, nagpaplano tayong kumuha uli ng motorsiklo. So isa sa listahan natin, isinama natin itong PG 115 ng Yamaha. Siyempre, unang-una, low maintenance na tayo dito dahil hindi na nga po siya CVT. At 4-speed semi-automatic po ang kanyang transmission. Pero no need to worries kung malakas ba siya sa gasolina dahil fuel injected na po ang fuel supply system ng Yamaha PG1. And then of course 2-valve lang siya kaya tipid ito sa gasolina. Kumukonsumo po ito sa kanyang gas na nasa 1.69 liters per 100 kilometers na takbo. At sa kanya naman pong top speed dahil hindi naman po tayo kaskasero. Ano po ito? 85 km per hour ang kanya pong top speed. So okay na po yan para sa mga chill riders na katulad natin. Kaya kung bibili tayo ng motorsiklo, malilito na talaga tayo sa pagpili kasi almost nagkaka-level na sila nung mga mabebentang scooter ngayon, di ba? Sa atin naman mga riders, ang priority talaga natin yung kanyang brand. Kapag kasama yan sa Big 4, hindi na tayo nagdadalawang isip. Pero pag ang budget naman natin ang kulang, saka lang tayo tumitingin sa mga motor na made in China, made in Taiwan, or made in India. Pero syempre, sa mga riders natin, mataas din ang expectation eh. Sigurado ang ine-expect nila ngayong 2025 sana naka-LED na yung kanyang headlight, di ba? Pero halogen bulb pa rin po ang ginamit itong kanyang retro classic na headlight. And then sa kanya pong turning signals, ganun pa rin po. Bulb ang ginamit, pero flexible naman siya. Pero alam niyo mga riders, pwede natin itong i-convert sa LED. Marami naman pamamaraan, di ba? Lalo ngayon sa mga online selling, marami tayong mga bibibiling mga pyesa. And then very iconic talaga yung design niya, di ba? Tapos nagustuhan ko yung size niya, tamang-tama lang, hindi naman malaki, hindi naman maliit. So kitang-kita talaga kapag tayo po ay naka PG1 sa kalsada. And then sa kanya naman pong front suspension, hindi naman inalis, nandito pa rin po yung kanyang rubber boot cover, protection sa mga ba't ibang klaseng dumi or buhangin, mga elements na pwedeng pumasok sa ating mga suspension. Okay, matte black pa rin po yung kulay niya, wala namang nabago. Classic talaga ang datingan at syempre timeless yung forma niya. And then sa front niya naka single disc na meron pong single piston caliper. Then tama naman yung ginawang kulay dito sa kanyang rim. Mas babagay po talaga itong glossy black kaysa ron sa stainless, di ba? At naka wire spoke nga po yung kanyang front wheel. Sa kanya pong looks, obviously pang rugged na takbuhan talaga, lalong-lalo na sa kanya pong mga gulong. Okay, bali naka black pattern po yung kanyang gulong dito sa front at rear. So ayan nga po, naka pang dual sport na siya, makapal.
At malaki ang size, nasa 90 by 100 by 16. So ganun pa rin po doon sa naunang nung last year na labas, wala naman talaga na bago. Yun nga lang po, sana ginawa na tong tubeless, pero tube type pa rin po siya mga riders. Pero maganda naman ang brand niya, IRC. So subok na, matibay, pang matagalan. Nga pala mga riders, isang kulay lang po ang available dito sa atin sa Pinas. Ang kadalasan nakikita ko, ito lang pong matte brown. Pero alam ko meron pa po itong iba't ibang kulay. So siguro sa ibang country na lang yun. And then dito naman po sa rear tire, same sizes po sa front, 90 by 100 by 16. Siguro mas maganda kung gawin tong 14 lang yung diameter ng wheels, diba? Para mas naka-upright yung ating position, hindi mahihirapan pag hindi umatangkad. And then mas maganda patapain pa siguro to. Pero dahil siya naman po ay pang dual sport na, siguro average na to. Kasi kaya ko lang naman po naisip, ang laki ng clearance niya, oh. Pwede pa tayo magpalit ng mas matatabang gulong. And then sa kanya pong rear suspension, non-adjustable po siya mga riders, pero mahaba po yung kanyang dual shock absorber. Okay, yun lang, isa pang downside ha. Naka-drum po sa kanyang rear brake. And then dito po sa kanyang taillights, ayan, retro classic din ang kanyang design syempre. Bali bilog siya, na valve pa rin po ang mga ginamit na lighting system dito sa rear. Ayan, pati po sa kanyang turning signals, pareho lang po sa front. Flexible na valve din po. And then drive type po niya, chain drive. Malaking bagay po to, lalo ngayon magtatag-ulan na. Wala na tayong po problemahing CVT. Ayan, linis-linis lang ng kadena. Ayos na. Maganda rito, may chain guard siya na plastic. Kaya hindi tayo basta-basta mapapadikit sa kanyang kadena. Nga pala, 4-speed semi-automatic po ang kanyang transmission. Meron po siyang rotary na gear shift pattern. Then ang ganda ng kanyang gear pedal, di ba? Bali, stainless na siya mga riders. Then yung rubber naman po ng kanyang footrest, foldable din mga riders. So, then makapal. Hindi siya ordinaryong rubber lang. Then dito yung tungtungan naman po or yung footrest ng ating pillion. Aluminum po ang ginamit. Tayo ng konti. Dito po sa kanyang grab bar, tamang-tama nakaangat. Yan, hindi tayo mahihirapang kumapit. Kasi nga po, pag masyadong mababa at nakatikit sa ating upuan or sa fairings, maiipit yung kamay natin, di ba? So dito, very friendly siya sa angkas natin. Sana lang nilagyan ng rubber, di ba? Para hindi masakit sa kamay, lalo't mabilis ang takbo natin. And then medyo makitid lang yung kanyang upuan. Bali, detachable siya. Ayan. Nandito rin po sa loob yung kanyang gas tank. So, tataas natin yung upuan. Kaya pag magpapakarga tayo ng gas, obligado tayong tumayo. Yun lang ha, hindi ho ganun kalambot yung kanyang upuan. Pero sa quality naman, ayan, sigurado matibay kahit naka single stitch lang siya. Pulido yung kanya pong upholstery na ginamit, medyo makapal. Pumagay naman ang kulay sa kanyang body, yan, kulay brown. Hindi mapapansin nyo mga riders ha, wala siyang ibang decals, no? Basta combine lang siya ng dalawang kulay, matte brown and black. Napaka-elegant ng datingan ng kanyang mga sticker dito, di ba? Ayan, naka-hologram yung kanyang brand na Yamaha. And then yung kanya naman pong model name na PG1. Ayan, yun lang nakalagay dito, wala nang iba pang background. Ayan, lining na black. Diba? Pulitong-pulido. Maganda tignan. Sila mga riders, wala na po siyang kickstart. And then mabilis lang tayo mag-change oil. Nasa 1 liter po ang kanyang engine oil capacity. Yun lang mga riders, mas maganda siguro lagyan natin ng crash guard para protection sa ating engine. Masyado kasi siyang open, di ba? Marami naman ako napanood na setup dito na nilagyan ng mga crash guard, bracket, kaya pormadong-pormado na, kaya ang angas talaga ng datingan. No problem din sa kanyang muffler. Kita nyo naman, di ba? Naka-upright siya, ang taas ng pwesto. Tama-tama ngayong magtatagulan, sigurado bahaan na yan. Hindi tayo mamumroblema na papasukin ng tubig yung ating tambucho. Okay, ganun pa rin po yung ginamit. Siyempre yung stock na muffler ng PG1 po, naka laser print po yung kanyang brand dito sa muffler. Then hard plastic nga po yung kanyang heat guard. And dito po sa kanyang rear brake, mapapansin nyo stainless siya, di ba? Ang ganda. Yun lang, medyo naliliitan ako dito sa pad niya. Dapat pinalapad. O pwede naman tayo maglagay dito nung malapad na pad, di ba? Para pag in case of emergency braking, hindi na tayo dudulas ang paa, lalapat lang. For sure, magiging komportable po tayo dito dahil nasa 107 kilos lang po ang kanyang curb weight. Pero pagdating po sa ground clearance, nasa 190mm. Tama-tama talaga sa bahaan. Ayan, pwede natin itong isabak. And then, nasa 795mm naman po ang kanyang seat height. So may mga pamamaraan naman po dyan mga riders para mapapaba pa yan, para magsukat po sa ating height. Wala yung susi niya kasi nandito nga po sa ilalim ng upuan yung kanyang gas tank. So nasa 5.1 liters pa rin po ang kanyang full tank capacity.
Okay, ulitin ko lang mga ka-riders ha, para dun po sa ngayon na napanood itong video, ang spot cash po ng Yamaha PG1 115cc dito sa Premio, Santa Cruz, Laguna ay nasa 82,500. Alalahanin niyo po ha, nasa 94,000 po ang spot cash niyan last year. Almost 12,000 po ang kanyang ibinaba ngayong 2025. Okay, yan po ang kanyang forma ha, kapag naka-side stand. Malaki talaga siya tignan mga ka-riders. Alam niyo, malaking factor po yung malaki ang dimension para sa visibility natin sa kalsada. Mas maganda sana kung matingkad pa yung kulay niya, di ba? Pero para sa mga age bracket ko na 50 plus, alam nyo, in love po ako sa motorsiklo na to. So, totoo lang. Kaya malamang mga riders ha, sana kukuha talaga tayo nito. Alam nyo, mukhang bumaba siya. Last year kasi, tanda ko, medyo natitiyad yung isang paa natin eh. Pero dito, kita nyo, lapat na po yung ating dalawang paa. Oh. Ano po tayo ha? 5'8" ang height. So, laki ng ginawa nilang improvement pala. Mas naging friendly siya sa mga hindi nga katangkaran. So, tingin ko kahit 5'4" lang tayo. Nakatiyad pero kayang-kaya nyo po ito mga riders. Kunahin ko na yung kanyang ano ha. Shock. Grabe. Ang lupit ng shock mga riders. Super lambot oh. Talagang design siya sa any road condition. Lalo na yung mga rough road, mga lubak-lubak at downhill, uphill, yan palaban talaga itong si PG1 115cc. Okay, bibigyan ko to ng 9 sa kanyang, out of 10 ha, sa kanyang mga suspension. Okay, dito po sa kanyang naked handlebar, medyo nahahabaan ako, lapad niya oh. So siguro para sa akin natatanggalin ko na tong bar end niya, kasi alam niyo ho, lalo tayo ay ang biyahe natin eh sa city, siyempre tayo ay mahilig sumingit eh pag nagmamadali. Mas maganda medyo maigsi yung ating manibela, di ba? Para hindi tayo makasabit ng side mirror ng kotse kapag tayo po ay sisingit. Then sa turning radius, malayo sa ating hita. Pakita nyo yung setup niya, di ba? Naka-pabor papunta sa atin. So sa akin, dahil mahaba naman yung braso natin, siguro ang gagawin ko rito, po-forward pa para medyo tumaas. Pero design talaga siya sa average height ng mga Pinoy riders. Kinakapa ko yung clutch lever niya. Nalimutan ko, semi-automatic nga pala to. Okay, dito na tayo sa kanyang mga switches and button. Okay, dito yung kulay maroon na button. Ayan po yung kanyang passing light. Alam niyo, bibihira po sa mga motorsiklo na semi-matic ang mayroon pong passing light. Then, high beam, low beam sign, turning signals, at saka horn. Then dito sa kabila, meron po siyang kill switch. And then ayan, maganda, meron din siyang hazard lamp. Pero alam nyo, sa akin kahit wala nito, kasi minsan mali paggamit ng mga riders natin ito eh. Siguro mas maganda kung ginawa na lang tong switch ng headlight saka ng switch off, di ba? And then ano nga pala to? Nalimutan ko na. Electric starter, push button. Dito sa gitna, yung ating pong meter panel, ayan, full analog lang siya mga riders ha. Para sa akin ha, no problem naman, basta importante kumpleto yung indicators niya. Kasi alam nyo, lalo ngayon tag-ulan, mas favor ako sa analog. Alam nyo na kapag full digital, medyo sensitive yan eh. Ewan lang ha mga riders ha, yun naman ay opinion ko lang ha. Para sa akin ha, okay na rin tong kanyang meter panel na analog. Okay, nandito po sa baba yung kanyang gear indicator. Ayan, 4 speed po siya mga riders. So 1, 2, 3, and 4. And then yung kanyang pong speedometer hanggang 160. And then sa gitna po yung kanyang odometer. Nandito po sa isang side, yan, nilagyan siya ng additional na pwesto niya, di ba? Ang ganda, parang nakaturo yung kanyang meter panel. Okay, nandito naman po yung kanyang fuel indicator. Siyempre, yan ang pinaka-importante. At ano ba itong nasa loob pa? Okay, turning signals, check engine sign, at saka yung kanyang high beam, low beam sign sa baba. Isa pa sa nakita kong magandang upgrade na ginawa po dito, nilagyan nila rito ng carrier, di ba? Yung bakal na carrier na ginabagay dito. Mas maganda kung lalaparan para pag magpapatong tayo ng kalahating kapambigas or gamit natin bag, sakto dito sa harapan natin, di ba? Or kung may bata tayong ayaangkas, meron siyang patungan ng paa. Pero alam ko bawal mag-angkas ng bata sa harap eh. Yun lang naman eh, pag ano lang, pag siguro hindi naman sa highway. And then dito po sa kanyang front brake na disc, okay, half press lang mga riders oh. Tukod siya oh, lakas ng preno. Pero hindi tayo masusubsob oh. Ang ganda ng kanyang suspension mga riders oh. Lambot. Then test natin yung kanya pong rear brake na drum. Okay, dito medyo mahina po oh.
kailangan natin ng full press para kumagat siya. Sa bagay, ito naman po ay drum lang, kaya mabilis to i-adjust. Okay mga riders, natanggal na yung plastic, oh. Para siyang leather, di ba? Then yung kanyang shape, ayan, patulis siya. Palapad, patulis, tama-tama sa shape ng ating puwitan at hita. One tone lang siya mga riders, ha? Pero meron siyang single stitch dito sa gitna. So kanina nung inupuan natin, hindi natin masyado naramdaman yung lambot dahil sa sobrang lambot po ng kanyang suspension. Kaya okay lang kahit hindi siya kalambutan. Ganun pa rin po yung kanyang engine specs. 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam. Air-cooled pa rin po yung kanyang cooling system. But then fuel injected na po yung kanyang fuel supply system. 114cc displacement. And then Euro 3 compliant na po ang PG115 ng Yamaha. Meron po siya maximum power na 8.8 horsepower at 7,000 RPM and maximum torque of 9.5 Nm at 5,500 RPM. Kaya sa mga interesado, pasyalan nyo lang po dito sa Premio Santa Cruz, Laguna para kayo po ang personal na kumilatis sa PG1 150cc ng Yamaha. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Tayo na tara sa Laguna, sama tara sa Laguna, halina't ika'y humanda na, sama tara. Bundok ating suungin, bukirin nating damhin, ating isabay sa sariwang inhip ng hangin. Talon nawa kagubatan, tikas yamang maiibigan, ating saksihan sa Laguna lalawigan. Iyong babalik, balikan na. Mga lugar na nagniningning, saya'y hindi mabibitin. Abote